how secure are these public Wi-Fi? Kasi marami kami natatanggap ng mga reklamo na it's not really that secure at na-hack yung kanilang accounts. What do we do to protect that at hindi mangyari yan ulit? At isa pang issue ay kapag pupunta ka sa mall at mag-access ka ng free Wi-Fi nila, magugulat ka na lang, meron nang pumapasok sa account mo. Ba't nangyayari yun? Wala bang proteksyon ang mga publiko? And I have a video to show. Wala? Siya yung nakapindot niyan? Ng tatlo? Kasi ayaw. Oo nga, ayaw. Nasa camera siya. Shit! Tinatry ka niyang picturean! Parang for Face ID. Oo nga. Hmm? Kailangan mag-delete lang tayo. Ano nagbubuksan? Ay, gusto niyo mag-delete? Hmm? Nangyari yan matapos sila mag-access ng free Wi-Fi sa certain private establishments. Nakakagulat at nakakatakot. Nakokontrol agad ng hacker yung kanilang cellphones. Bakit nangyari yun? At paano ba nangyari yun? At ano ba ang plano natin para ma-stop yan? Or at least ma-minimize for the meantime. DICT, alam mo ito nangyari ito? Monitor nyo? Hirap ka nang sumagot. Dapat alam mo na ito. Kasi dapat na to eh. Yes or no? Kasi palaging ganito na lang eh. Hindi ko alam bago ako at tatawag ako ng tao. So ba't kayo magpapadala sa DICT ng mga tao hindi alam? Number one, sa site po ng DICT, we actually employ yung protective DNS. Bali do sa sa mechanism na po 'yon. We actually block po yung mga malicious website po na ina-access po through that mechanism po. Now, halimbawa yung isang tao na gumamit ng free Wi-Fi access sa isang establishment, wala siyang pinuntahang malicious website. Halimbawa, lang siya, nag-scroll, tingin lang kung ano meron dyan sa social media, wala siyang pinuntahang website. Pag alis niya, na-hack na yung mga information niya. Yun yung ibig sabihin. Sir, paano nagagawa ng mga hackers yun? Usually kasi sir, yung mga free Wi-Fi din po, passwordless po yan. Most likely, you click and click lang po eh. So that means it's not safe. So yes po, usually yun po yung pinaka number one vulnerability kasi walang password sir. Kung may password yun, so limited lang po yung makaka-access po. Mag-eleksyon na. So prepared ba tayo dito, DICT? What kind of preparations are you guys doing dito na election to ensure na yung internet natin ay maayos, yung mga tao makagamit ng kanilang internet? Sir, in terms of security, yung cybersecurity bureau namin, we actually deploying yung mga SOC, yung mga mobile SOC po para ma-maintain po yung mobile security operation center. Security para operation ma-maintain po yung ma-monitor po yung security and integrity po ng transmission po. Paano niyo po na monitor na may mga hackers nag-attempt para magkaroon ng disruption, problema ng ating election process? Magkakaibang module po yung yung MSOC po. Isa po dun sa na yon, bali chine-check po yung mga transmission po sir. And then, in terms of sa mga websites naman, para hindi po siya ma-hijack po ng meron po mga parang database po. Ito yung listahan ng mga websites na na malicious. Then, iba-block po yung automatically para hindi na ma-access po ng mga kababayan po natin. That is something that you have to find out. That's your job sa DICT. NTC. Kung kailangan mag-aral ka sa Amerika para tungkol sa cybersecurity, do it. Budgetan ko kayo.